In total shock mga kababayan, yung mga nakapanood ng presko ni Inday kahapon. And tulad ng ating sinabi kahapon mga kababayan sa mga previous videos natin, nakita nila na kakaiba yung mga pananalita ni Inday. And tulad ng ating sinabi, it is disturbing. Kaya nga yung una kong sinabi po sa post, bakit hinayaan ng kanyang mga advisors na nandun sa kanyang presscon. Kasama niya sa presscon na ipagpatuloy ni Inday yung kanyang pagsasalita. Sabi ko mga kababayan, sana somebody from the staff na malapit sa Vice Presidente, binulungan na yung ating Vice Presidente, Madam President, baka kailangan ninyong magpahinga muna. Kasi kakaiba na yung mga pananalita ni Inday. And as a result mga kababayan, sending shockwaves to the Filipino people. In total shock po yung mga nakapanood. At makikita ninyo yung mga mababasa ninyo sa social media at pati sa mga commentaries po ng mga political analysts. Talagang kagimbal-gimbal po. And in fact ngayon, mababasa natin yung mga reactions ng mga tao, especially yung ating mga congressmen at sa mga komentary sa media, mainstream, and sa social media. It's really disturbing mga kababayan. Wala man lang pumigil para hindi na napasubo ng todo yung Vice Presidente sa kanyang mga pinagsasabi po. Actually, nangyari mga kababayan, parang si Inday, dinetonate niya yung bomba atomika sa kanyang sarili. Parang ganun po yung nangyari mga kababayan. Seriously, kaya hindi pa ako gumingiti ngayon po. Seryoso po tayo. Kasi seryoso yung mga binitawan ni Inday. Yung ibang mga analyst, may mga reading sila. Baka daw, gustong tularan ng Vice Presidente yung kanyang tatay sa pagiging tough. At ang kanyang mga pananalita mix with jokes. Kaya lang kung joke yung intention ni Inday po, it is a very bad joke mga kababayan. Imagine you threat the President na tanggalin mo yung ulo ng Presidente. Madaling sabi, dahil lang sa relo na sabi niya mga kababayan, inihingi ng bata, hindi binigay, ini-imagine niyang tanggalin yung ulo ng ating Pangulo. At saka, putulin yung kanyang kamay para maibigay yung relo. You just imagine that the statement mga kababayan is not a joke. Kung intended na joke mga kababayan, joke lang yung kanyang sinasabi. Pero hindi natin mabasa sa kanyang mukha at sa kanyang pananalita po. Nagmura pa nga po. So pag-usapan natin po ito ng seryoso kasi may seryoso po itong implications sa ating politika. At ang ating hinihintay nga mga kababayan, yung reaction ni Senator Amy Marcos. Kasi magbarkada sila ni Senator Amy Marcos. Sa ginawang pambabastos ni Inday mga kababayan kahapon, lalo na gusto niyang ipahukay daw pag hindi daw tumigil. Ipapahukay niya yung bangkay ng dating Pangulong Ferdinand Idralin Marcos Sr. at itatapon niya daw sa may mga actions pa siyang ginawa sa West Philippine Sea. Wala pang reaction po si Amy Marcos. Yung ating Pangulo, that is expected. I think hindi na muna magsasalita, magpapalabas ng kung anong statement para kalmahin po ang sitwasyon. Lalo na ang Vice Presidente na sa tingin po ng marami, na-depress masyado because of the congressional inquiry na ginagawa ngayon po in relation sa kanyang paggamit ng confidential funds. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo at pag-usapan itong napakaseryosong issue sa politika ngayon, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan.
Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po 773-798-7816. So balik na po tayo sa ating topic. I-replay ko ulit po sa inyo. Although na-play ko na sa inyo sa mga videos natin kahapon at kagabi yung full interview ni Inday Sara. Yung portion ng kanyang banta na huhukayin yung bangkay ng dating Pangulong Bongbong Marcos pag hindi daw siya tinigilan. I-replay ko ulit po sa inyo mga kababayan. So ito, galing po ito sa Philippine Daily Inquirer. Yan Duterte, I'll throw Marcos Sr. body into the West Philippine Sea if attacks continue. This is, desecration of the dead mga kababayan. It is detestable po in all cultures. Kasi sabi ko nga po, ang tao pagpatay na po, sa kultura po natin, lalo na sa ating mga Filipino, nandyan yung ating pagrespeto po sa patay, sa bangkay ng patay. Pag dinisrespect mo siya, it is a desecration. It is a no-no. Imagine, yun ang sabihin ng isang vice presidente. Matinding galit, mga kababayan, ang nandyan sa kanyang puso ngayon. Pag ganon. At makikita mo po sa kanyang facial expression mismo. Hindi siya nagbibiro po. Seryoso siya at kakaiba yung kanyang facial expression po. Nasabi ko nga po, I think kailangan niyang mag-seek ng professional advice para maagapan po. Kasi tingin ko po, because of the congressional investigation, sukol na kasi po siya. She is suffering from depression po. Tingin ko lang po mga kababayan. Iwan ko sa inyo kung ano ang tingin ninyo. Ngayon, sa pagsasalita ko na hindi po ako nang insulto or adding insult to injury. Sabi nga, seryoso tayo sa ating mungkahi to seek professional advice, yung marunong sa pag-manage po ng anger management po. Mayroon yan, mga professionals. Kasi makita po ninyo habang nagsasalita si Inday, nanggigigil talaga siya po. Kaya sabi ko nga, baka nakainom si Inday, o kung ano nangyari sa kanya, baka hindi na makatulog, tapos sinayaan ang kanilang mga kasama, wala man lang siguro nagsabi, Madam President, Madam Vice President, wag po, baka makapagsalita ka ng sobra. Kalma ka lang muna, relax ka lang muna, bakasyon ka muna siguro, wag kang manood sa mga congressional hearings. Kung gusto mo, Madam Vice President, bakasyon ka muna sa ibang bansa. In fact, yun ang advice ko po, unsolicited advice. Hindi tayo nanunuya po, mga kababayan. Kasi tingin natin, total meltdown ang nangyari po kay Inday. Nag-breakdown po siya. Ayan panoorin po ninyo mga kababayan. Hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo. Tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Mayroong mga nakakita. May ibang tao. So yung Palasyo Malacanang, si
Presidential Communications Office, Secretary Cesar Chavez po, nagpalabas ng statement na wala pa niya, walang reaction sa press con ng Vice Presidente yung Malacanang. Yon lang po yung sinabi. So sabi ko nga po, it is expected na yung ating Pangulong Bongbong Marcos ay hindi po papatulan siya. Malamang hindi po engage ng ating Pangulo. Palilipasin na lang at hindi magpapalabas ng statement unless siguro pilitin ng mga makukulit na mga reporters. Kasi po sa totoo lang ang mga reporters kami po ay masyadong we're after controversies talaga po. Hanap namin yung mga kontrobersya ganito kasi yan ang order po ng mga editor, ng mga pahayagan, pati telebisyon. Hanap ka ng controversy kasi yun ang pinapanood ng mga tao. I must know kasi po, sabi ko sa inyo, close to 40 years. 40 years na po ako ngayon pala sa pagpapractice bilang broadcast journalist. Yan ang natura namin, maghanap ng controversy. Mga ganitong kwento talagang pinagpipistahan namin. At talagang atat na ngayon yung mainstream media to ask the reaction of the President. Pati po ni Amy Marcos, iwan ko kung magsasalita si Amy Marcos, o palilipasin niya, o kakalmahin niya, o baka because of the, seriousness ng mga statements na binitawan ni Inday na parang bomba sa mga Marcos ito po, this is actually a declaration of total war para itong Hamas at Israel, mga kababayan. Iwan ko kung sa mga susunod na mga araw, magpalabas ng statement si Amy Marcos. Chinik ko po sa kanyang page. Wala siyang pinapalabas na statement. Pero sigurado naman po na nakarating na sa kanya. At that is normal. Pati yung ating Pangulo, habang hindi yun magsasalita, masakit na masakit yun sa kanya. I-disrespect mo i-disrespect po yung kanyang tatay. Na imagine mga kababayan, for ilang taon, inintay nila, 1989 po siya namatay sa Hawaii at matagal na panahon na hindi nakauwi dahil sa rain ng mga dilawan. Then, panahon mga kababayan ni Digong, inilibing. Tapos ngayon, sa tingin kasi ni Inday, walang utang na loob kasi inilibing ng kanyang tatay, yung tatay ni BBM at Amy, pagkatapos ito yung ginagawa sa kanya. Ito yung naglalaro sa isipan ng mga Duterte. Lagi ito yung sinasabi nila Walang utang na loob. But that statement mga kababayan is really unbecoming. Yung binitawan po ni Inday. It is a statement of a very disturbed, mentally disturbed person mga kababayan. Kaya sabi ko, I think kailangan niya na mag-seek ng professional help. Walang biro po, walang pang-insulto ang ating mga sinasabi ngayon para hindi po mauwi sa mas na pagsisisihan natin pagdating ng oras. Ito po, pakinggan ninyo itong sinabi niya dito tungkol doon sa kwento niya na may humingi na bata sa isang graduation. Iniingi sa Pangulo kasi graduation gift daw yung relo. Sabi ko nga, baka kasi ayaw ibigay ng ating Pangulo, baka may sentimental value, kahit man ako. May sentimental, ito, halimbawa, regalo ito sa akin ng aming kaibigan sa 5 to na relo. Hindi ko man ito pamimigay, kasi regalo ito ng kaibigan namin ni Mrs. galing pang Amerika. Ba't ibibigay ko ito? Di ba? So, pag pinamigay ko ito, ang ibig sabihin yan, wala akong pagpapahalaga sa regalo sa akin ng aming kaibigan. So baka may sentimental value, kaya hindi yun ibinigay ng Pangulo. Hindi natin alam kasi si Inday pag nagkwento, lalo mga Duterte po, hindi mo man mapangawakan, baka gawa-gawa nga lang na kwento yon para po siraan yung ating Pangulo. Kasi gano'n di ba ang nangyayari ngayon? Kahit yung mga nakaraan, gano'n ang nangyari. So baka tahi-tahi na kwento, hindi natin alam. Pero alimbawa, totoo, may nanghingi, kahit man ako ang presidente, hindi ko yun ibibigay. Kasi, kung may sentimental value sa akin, o baka naman yung presidente, kung totoo yun, baka pinahanap yung batang yon, tapos binigyan pa rin. Parang yung naalala ninyo, yung pinunta namin sa Palasyo Malacanang, may nagregalo sa kanya, ayun, hindi niya tinanggap. Pera, yung magtitinda mga kababayan,
during the campaign. Magtitinda ng tawag dito, ng isda. Sa sobra niyang pagmamahal sa mga Marcos, gusto niyang tumulong, binibigay niya yung contribution niya, yung binta niya. Talagang hindi tinanggap ng ating Pangulo, pero pinatawag yon ng ating Pangulo. Tapos, pinaakyat, niyakap-yakap niya. Kasi mas kailangan yun ng magtitinda. Ngayon ginawang memorabilia doon sa museum ng palasyo. Pati yung sulat na ibinigay. So, binigyan ng halaga ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Malabo po yung kwento ni Inday. Lalo sa kanyang mga kwento na disoriented siya doon. Nakita ninyo, napagmasdan ninyo, incoherent na siya kung ano-ano na lang yung pinagsasabi. Kasi yung agenda niya ay sana sagutin yung mga akusasyon ng Congress sa congressional investigation. Sabi nga po sa reading ng iba na it is a diversionary tactic na gustong gawin ni Inday through that press conference, kaya lang napasama po. Imbes ma-defend niya yung sarili niya, lalo siyang napasama. Ang intention niya, siraan yung ating Pangulo sa pagkikwento ng ganon, pero lahat po ay nag-backfire sa kanya. At na-expose yung kanyang mental condition po. Sa totoo lang po, naawa ako sa Vice Presidente natin. Ako ibinoto ko po si Inday kasi pinakiusap ng ating Pangulo. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, ako Duterte ako dati kasi ayaw ko sa mga dilawan. Kaya po ako umalis sa mga Duterte because of the policy. Sumobra kasi yung war on drugs na pasama. Pagkatapos po, lalo na yung pandemonium, yung ayaw magpaturok, pinaghahabol, mga kababayan, which is a violation of human rights. Iyon ang reason. Pinaliwanag ko yon kung bakit ako humiwalay, hindi na sumuport. Pero pagdating ng unit team ng 2022 election, nakita naman po ninyo. So, ang Vice Presidente ko sana na pinopos si Tito Sen, kasi si Tito Sen, medyo maganda yung records niya. Matured siya, pagkatapos kahit artista siya, hindi siya tulad ng artista na walang pakinabang sa Senado. Performer siya at matalino. Kaya lang sabi ko, matatalo man lang sayang. So pagbigyan ko na si Inday. Anyway, ini-endorse ng ating Pangulo. And I think ganun din ang nangyari po. Yung mga Marcos loyalist na siguro ayaw din, ibinoto na lang po si Inday, pero tingnan ninyo yung nangyari ngayon. Kaya sabi ko nga po, pasalamat na lang sana si Inday na halos siguro wala siyang gastos noon. Sumakay siya sa partido ng Lakas with Martin Romualdez as the president. Sa kampanya, inamin niya, nagpasalamat nga siya kay Martin Romualdez na wala na siyang ginagawa. Sumalang lang sa stage. Busog siya sa pagkain. Lahat asikaso siya, parang prinsesa. Sumasalang na lang nga. Then all of a sudden, because of that ambition, alam na ninyo yung nangyari po. Inambisyonan yung posisyon ni Martin. Yun ang kwento ng mga congressmen. Na-booking ni Martin, na-demote si GMA, na ikinagalit po ni Inday. Nag-resign si Inday yun ang kwento sa partido. Yun na yung sabing tambaloslos. Doon na nagsimula yung pagtawag ng tambaloslos. Then comes the confidential funds na binigyan siya ng ating Pangulo pero hindi nagamit sa tama. Kaya nga po, siyempre nagdesisyon ng Congress na tanggalin na lang. Anyway, sabi ni Inday noon, I leave it to the wisdom ng Congress. Yung wisdom ng Congress, iibigay na lang sa mga security agencies. Nagalit po si Inday. So alam na ninyo kung ano yung kwento. Ito na siya ngayon. Lumala ng lumala. Imagine because of this kwento ni Inday, dahil lang sa relo na hindi ibinigay daw ng ating Pangulo, ini-imagine niya na tanggalin yung ulo ng ating presidente at putulin yung kamay ng ating Pangulo. That is something very, very disturbing, mga kababayan. Kung joke o ano ang kanyang gustong sabihin, kayo na po ang bahala. But for me,
At sa marami pong nakapanood, parang kailangan talaga ni Inday ng professional help po para hindi na po lumala at malagay po sa panganib ang sino man. Kasama po siya doon sa dapat hindi na malagay sa panganib. Pakinggan po ninyo mga kababayan. Naawa ako rito kay Inday. Tambayan. In-expose niya sa problema yung sarili niya. Magkasama kami nag-attend ng isang graduation. Truthfully, I wasn't feeling well. Galing po to sa Philstar. Kasi kinukulam nila ako. Kinukulam daw siya. Imagine that. Andiyan na sila, umabot na sila sa kulam. Nagsama-sama na silang lahat. Kinukulam pa nila ako. So I wasn't feeling very well. Pero I had to go. Kailangan ko pumunta. Kasi para naman sa graduates yun. Hindi para sa akin yon. It's their happiest day. So nagsama kami. Nagsama kami. Katayo kami doon. And merong isang graduate na alam nyo, para sa akin, there was some sort of inappropriateness sa ginawa ng bata. Pero bata ito eh. So ikaw din, meron ka din dapat sana sigurong pag-intindi kung saan nanggagaling yung bata. And ang reaction mo, ang response mo, should be so that the child will learn a lesson. So meron isang graduate. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? And narinig ko, tabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. Narinig nung katabi ng katabi ko. But apparently, this guy, di niya alam kung ano isasagot niya. So ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you say? So this time, syempre bata, hindi niya alam ba saan yung inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. Wasn't feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. And it did not help na itong dalawang katabi ko tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. And I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng Vice President, ito relo ng Presidente, pero I hope this will do. And then I realized na baka mas lalong mapahiya yung bata if I do that. So I just imagined myself cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. So na-realize ko, toxic na ito. One of the graduation, hanapin niyo yung footage, makikita niyo doon yung mukha ko. Tsaka mukha niya. I-lip read niyo.
Yung sinasabi niya. Why? Hanapin niyo yung footage, ma'am. Magtrabaho kayo konti, mag-research kayo. So, gusto ko sabihin sa kanya, bago ko tanggalin ang ulo mo, yung batang yan yung magpapakamatay para sa bayan natin. Nag-aral yan ng 4 na taon, naghirap yan ng 4 na taon, walang tulog araw-araw para mag-training kasi mamamatay yan para sa bayan natin. Yan yung batang yan ang mapuputulan ng daliri diyan sa fiasco ninyo sa West Philippine Sea. And then, I'll cut his head. So, noon, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. Tapos na. Anong assessment ninyo po sa pag-iisip ni Inday? Stable, unstable? Dahil lang doon, napakababaw. Magawa mong iniisip mo na, niluluto mo na sa iyong isipan na mamugot ng ulo pa ng isang pangulo. Tingin ninyo, mga kababayan. Eh sabi ko nga po, I think Inday needs professional help. Kasi po, kaya gusto ko pong mag-iba ng topic po na dinidiscuss. Hindi po lahat politics. Sabi ko sa mga previous videos ko, may ginawa na po din ako. Ilang mga videos, non-political issue about family, about relationship, yung pagpapalaki ng bata. Kasi po, sa totoo lang, ito yung appeal ko sa mga parents. Palaki ninyo ng tama yung mga bata para hindi maging problema ng ating bansa. Huwag ninyong palaking spoiled. Pag ang bata po, lahat ng hinihiling ibibigay ninyo, sasabihin ko sa inyo, magiging problema ninyo yan. Kala ninyo, mahal ninyo yung bata, hindi po. Ini-spoil ninyo yung bata. Lalaki siya na problem child. Sabi ko sa inyo, sa Bible may katuruan, train up a child in the way he should go so that when he is old, he will not depart from it. Ganon po, iti-training natin ng tama. Tingnan niyo po. Subukan ninyo ang mga bata na lahat ng kanilang hinihiling ibibigay ninyo. Problemang malaki yan. Pag iyan ay na-frustrate po, magiging, tingnan na lang ninyo kung paano mag-behave. Mag-behave siya. Di ba? Galit na galit si Inday nang hindi mapagbigyan. Yung confidential funds, kini-question ng Congress, galit na galit siya po. You see? And ito, mga kababayan, you just imagine kung nasa tama na pag-iisip pa, just because of the watch, what if yung relo, mga kababayan, ng Pangulo, kung totoo yung kwento niya, may sentimental value? Tama po? Kaya basahin po natin yung mga reactions ng mga tao dito. Ito yung reaction po ni Barry Gutierrez, dating spokesperson ni Leni Robredo. Philippine politics has officially entered crazy. Attorney Barry Gutierrez, former spokesperson of Vice President Leni Robredo, expressed concern regarding Vice President Sara Duterte's recent remarks about President Ferdinand Marcos Jr. In a post on X, formerly Twitter, Gutierrez questioned the implications of a Vice President admitting to imagining violent actions against the President, suggesting that it should be grounds for impeachment and highlighting the chaotic nature of Philippine politics. Peligroso po. Yan sabi ni Barry. If a Vice President admitting that she imagines cutting off the President's head is not a ground for impeachment, I don't know what is. Philippine politics has officially entered crazy. May action pa siya.
Sabi ko sa inyo, huwag kayong magagalit sa akin. I know, hindi tayo maintindihan ng mga DDS. Akala nila, iniinsulto ko, sinisiraan ko si Vice President Sara Duterte. Wala po. Ang feeling ko ngayon, pagkaawa sa kanya. Sa totoo lang, ayaw ko sana siyang advisean. Magbigay man lang ng unsolicited advice. Pero, for the sake of our country, at para na rin sa kanyang sarili. Kasi ang totoo lang, sa kada pagbitaw niya ng kanyang pananalita sa pagpa-press conference ko niya, hindi niya na ma-manage yung kanyang emotion. Sinisira niya yung kanyang sarili. Yung kanyang ambisyon, yung kanyang political career, kung may ambisyon siya na maglingkod, maging pangulo, sabi niya wala siyang ambisyon. Kasi drag me to hell anya. Pero anya, in hell, I'll be the president. So makikita ninyo na habang nagsasabi siya na wala siyang ambisyon na maging pangulo, the fact na sinabi niya na kahit anya kaladkarin ninyo ako sa impyerno, magiging pangulo ako doon, ang ibig sabihin, deep inside, yun ang kanyang ninanais. Kahit itanong po ninyo sa mga psychologist, yun ang sinasabi sa Tagalog po na tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Tama po? Kung concerned po kayo sa inyong vice presidente, sa ating vice presidente, kayong mga kapamilya, mga kaibigan ni Inday, I tell you, hanap kayo ng professional counselor na pwedeng makapag-advise sa kanya. Siguro magbakasyon na muna siya kasi tingin ko natuturete na si Inday because of the congressional investigation. Pero I think the congressional investigation will continue despite the threats na mga binitawan po ni Inday na never pang nangyari, mga kababayan, open threats sa history ng ating politika. Wala pang ganyan. Kahit nga po sa ibang bansa, wala pa akong narinig na ganyang away sa politika ng dating magkakampi o kahit ng dati ng magkatunggali, wala pang ganon. Iwan ko kung mayroon kayong narinig, you just tell me. Kasi I think sabi ko nga parang nauwi sa away ng Israel sa Hamas po. Sa totoo lang, ganon katindi na mauuwi mga kababayan sa pamumugot ng ulo. Hamas lang po at mga ISIS ang gumagawa ng ganon. Ang nag-i-imagine na makagawa ng ganon, mga kababayan, si Osama Bin Laden, isang terrorist, yung namatay pa lang sa Israel na Hamas leader, si Yahya Sinwar, na yung hatred, mga kababayan, ay nagkapatong-patong na because of the conflict between Hamas, the Palestinian people, and Israel for generations. Hindi na tayo magtataka sa kanila. Pero po kay Inday, talaga pong nakakapanindig balahibo na mapakinggan natin sa isang vice presidente na babae pa. At naging maayos naman yung kanilang pagiging magkasama sa unit team noon. Na nauwi ngayon sa matinding galit, mga kababayan, na makikita po ninyo sa kanya. So, sabi ko, I think kailangan niya ng professional help na magsasaayos ng kanyang yung eksperto sa anger management. Tama pa? O, tingnan ninyo ito mga reactions dito. Galing po ito sa Politico News. Bastos at Despirada, lawmakers condemn Sara Duterte's threat to desecrate Marcos Sr.'s remains. So sabi dyan, members of the House of Representatives condemn Vice President Sara Duterte for threatening to exhume the remains of former President Ferdinand Marcos Sr. and dispose of them in the West Philippine Sea. Sigurado ngayon, grabe, nanggagalaiti, mga kababayan, ang pakiramdam ng mga Ilocanos. Lalo yung mga Marcos loyalists. Grabe yung pagsisisi sa pag-support, mga kababayan, sa mga Duterte. Yung statement ni Inday po kahapon, it sends shockwaves to the spine of the Filipino people, especially the supporters of Marcos Jr. Matindi po yon. So sabi po ni House Assistant Majority Leader in Lanao del Sur, Representative C. Alonto Adjong, and one rider party list, Representative Rods Gutierrez, described Duterte as bastos at despirada. They said her statement aimed
to divert public attention from her fund misuse, threatening niya to desecrate the dead just to shift the narrative is utterly unacceptable, sabi po ni Adjong. Si Adjong po, taga Mindanao, isang Muslim. Sabi ko nga, ang desecration of the dead, mga kababayan, is detestable, unacceptable, it is immoral, detestable in all cultures. Ang patay po, nirirespeto natin. Yun ang ating kinagisnan kahit sa saan pong bansa, kahit saang society po. Dahil matindi po yung sinabi po ni Inday. The Vice President must answer the allegations against her not to stoop to such shameful actions. Adjong said Duterte's statement statements are a new law in public discourse and a direct attack on our cultural values. Matindi po. Kahit saang culture po, pag ginawa mo yon, ang mangyayari sa atin, magkakagira tayo na parang gira ng Israel sa Hamas. Pag nangyari yon, kasi sobra-sobra yon, mga kababayan. Hindi dapat yon ginagawa. Napaka-foul, mga kababayan, sa totoo lang. This is not just political banter. It is a blatant act of desecration. In our culture, we honor the dead. To use them as pawns in a political game is disgusting, sabi po ni Adjong. Vice President Duterte should focus on addressing the misuse of public funds instead of resorting to such disgraceful tactics. Sabi ko, ang description ko po sa ginawa ni Inday, para siyang nag-detonate ng isang bomba atomika sa mismong harapan niya, sa kanyang sarili mismo. She is actually committing a political suicide, mga kababayan. She committed a political suicide. Sinira niya yung politika ng the whole clan nila. Kung may natitira pang respeto sa kanya, yung ibang siguro na neutral o siguro mga supporters niya, baka hindi na lang sila magsasalita pero didistansya na po sila. And I think hindi tayo magtataka, mga kababayan, kung sa darating na mga surveys baka mag-rock bottom si Inday dahil po sa kanyang ginawa kahapon. Ewan ko lang po. Kaya sabi ko po, ako hindi tumatawa ngayon. Seryoso ako. Naawa ako kay Inday. Mga kababayan, sana ikako, somebody na nagmamahal sa kanya ay pinigilan man lang siya na, Madam Vice President, pahinga muna po kayo. Parang medyo pagod lang kayo. So naisalba sana siya doon sa ganong uri ng ranting na hindi po kaaya-aya, na mismong sumira po sa kanyang pagkatao. So sabi dito, for Gutierrez, Duterte's statements clearly show her desperation. This is pure desperation niya. Instead of facing the allegations head-on, BP Duterte resorts to vile threats, sabi po ni Gutierrez. It is a clear attempt to divert attention, but no amount of disrespect will cover up her mismanagement. So ang ibig sabihin, yung congressional inquiry po, tuloy-tuloy, mga kababayan. Hindi po pasisindak yung ating mga congressmen sa ganong mga uri ng theatrics. Sabi pa dito sa isa pang kwento ng Politico News, nakatingin sa salamin, Sara Duterte failed as a leader, not Marcos, sabi po ng mga congressmen, mga lawmakers. Sabi po ni House Senior Deputy Speaker and Pampanga Representative Aurelio Gonzales Jr. and House Majority Leader in Zamboanga City Representative Manuel Jose Dalipe made a statement in response to Duterte's claim that Marcos does not know how to be president. It's Vice President Duterte, not President Marcos, who has failed as a leader. She mismanaged public funds and let the Department of Education fall apart under her watch, sabi po ni Gonzales. Gonzales said the Philippines' disastrous performance in the PISA, which revealed a 5 to 6 year lag in learning competencies, is a reflection of Duterte's failed leadership, sabi po ni Gonzales.
Sabi naman po ni Dalipe, Duterte's resignation na niya from DepEd turned out to be the best decision she ever made. Her departure niya saved the education system from further decline. Under her, DepEd was in free fall. In the entire education sector suffered, sabi po ni Dalipe. Yung appointment niya ng ating Pangulong Bongbong kay Secretary Sani Angara is a huge step forward, repairing the damage she left behind. Ayan po ang mga reactions ng ating mga lawmakers. Sa mga senador po, wala pa akong narinig ang mga inaabangan natin ngayon. Yung galing kay yung galing kay Super Ate sana. Pero tahimik si Super Ate. Sabi naman po ni dating Senador Laila de Lima, hindi talaga tumutugma ang pag-iisip niya sa realidad. Sabi ni de Lima, I honestly believe that BP Sara is a bit unhinged to say such things as throwing the body of a man out to sea and imagining to chop off the president's head while making out her father to be a fair person who did not cross anyone. Hindi talaga tumutugma ang pag-iisip niya sa realidad. Nakakabahala. So yun po, mga kababayan. Makinig kayo, mga DDS, sa ating unsolicited advice. Ito basahin ko po sa inyo. Baka makatulong sa inyong pagmuni-muni po. At lalo na kay Inday. Sabi dyan, words are free. It's how you use them that may cost you. Kaya importante po, before na binubukan natin yung bibig, ay pinag-aaralan natin. Pag hindi po, lahat yan magbabackfire sa'yo. Ano ang sabi ng Bible sa Proverbs 18:20-21? From the fruit of their mouth, a person's stomach is filled. With the harvest of their lips, they are satisfied. The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Galing yan sa pinakang matalinong nilalang sa buong mundo in all generations po, of all time, si King Solomon. Because yung mga wisdom galing kay King Solomon, hindi po sarili niya. Galing po sa wisdom na hiningi niya sa ating Panginoong Diyos Ama. Sabi ko dito sa aking post, mahirap ang walang ginagawa. Kasi sabi sa Proverbs, sabi ni King Solomon sa Proverbs 16:27, idle hands are the devil's workshop. Idle lips are his mouthpiece. So we have to learn from the wisdom of King Solomon. Yan ang ating unsolicited advice sa ating mga nanonood, lalo na po sa mga DDS. Hindi ko kayo iniinsulto. Dati patawa-tawa ko dito. Seryoso po ako sa aking sinasabi. This is for your own good at sa inyong hinanga-hangaan na leader na akin din pong ibinoto, si Inday Sara. Pagpayuhan po ninyo si Inday ng maayos. Huwag ninyong itinutulak sa kung ano-anong kapahamakan. Ang nababasa ko kasi sa inyo, gatong kayo ng gatong kay Inday. Pinapaniwala ninyo sa mga maling paniwala. Kaya tingnan ninyo, nagsi-self-destruct, tuloy-tuloy ang pag-self-destruct ni Inday. So tama pa, ang advice ko po sa inyo, naniniwala kayo na wala mang ginawang masama si Inday. She has to face the music. Advice sa ninyo si Inday na ipaliwanag yung paggamit niya ng confidential funds. Kasi iniimbestiga ito sa Congress. In like manner, kahit si Digong, may investigasyon mga kababayan sa Quadcom, sa Congress, o kahit yung sa Senado. Ang sabi si Bongo, magpa-file pa lang ng resolusyon. Si Congressman Ace Barbers po, ayos lang sa kanya. So, tuloy ninyo yung investigation. And I think, sabi ni Chis Escudero, ang advice niya, para hindi maging bias daw, huwag si Bato or si Bongo. Ibang committee yung dapat na humawak. Ang proposal ni Risa Ontiveros, the committee of the whole. Ganun lang po. Face the music. Pag lumabas sa investigasyon na wala man pong illegalities, yun din ang advice natin kay Atty. Roque. Abang kayo po ay nagtatago, di ba may kasabihan tayo, flight is a sign of guilt.
iisipin talaga nagkasala po kayo, nakagawa kayo ng mali. Kung tama yung inyong ginawa, edi face, di quadcom. Ganun lang po yon. Dapat may courage kayo na humarap. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye, God bless.